Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of public funds laban sa ilang senador, kongresista at DPWH officials kaugnay sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Idinadawit naman ni dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara ang ilang mambabatas sa pagtanggap umano ng hanggang 25% kickback mula sa daang-daang milyong pisong flood control funds. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Sa akin pong emosyonal na binasa ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kanyang sinumpang salaysay sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee. Inamin niya ang sabwatan nila ni dating DPWH Sec. Roberto Bernardo para manipulahin umano ang pondo at ibigay ang bahagi sa ilang politiko. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Sec. Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. Pinangalanan ni Alcantara sina Senators Jingo Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, ako Bicol Party List Congressman Saldico at dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico sa Shangri-La, BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Iniabot umano ang kickback sa mga tauhan umano ni Ko na sina alias Paul at alias Mark. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Kinumpirma ng dating Assistant Engineer Bryce Hernandez na naghatid na umano siya ng malalaking maleta ng pera para kay Ko. Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun, tama po ba? Opo, Your Honor. Pero ayon kay Alcantara, wala siyang direktang ugnayan sa iba pang nabanggit na politiko gaya ni Senador Villanueva. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel pero inutos ni Sec. Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control. Igirit ni Alcantara, gusto niyang may sama sa Witness Protection Program. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng kaso laban kina Estrada, Villanueva, Ko, Cahayon Uy, Alcantara at dating DPWH Sec. Roberto Bernardo. Violation of Section 3, Republic Act 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, Indirect Bribery, and Article 217 of the Revised Penal Code, Malversation of Public Funds. Posibleng i-freeze na Anti-Money Laundering Council ang mga assets ng mga nasasangkot. Kinastigo naman ni Villanueva ang patuloy na pag-uugnay sa kanyang pangalan. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang? Muling iginiit ng senador na wala siyang hiling na kahit anong flood control project. I have nothing to hide. At katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Ayon kay Hernandez, dahil sa bigayan umano ng kickback ay apektado ang mga proyekto. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Kalaunan, nilinaw ni Hernandez na hindi substandard ang proyekto kung hindi overpriced mula pa umano noong 2019 nang maupo si Alcantara. So bawat materyales maghahanap kayo ng paraan para mataas yung presyo, para may porsyentuhan. Pero at the end, kulang pa rin yun para sa proyekto. Tama po. Tugon dito ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. I don't know what to say, Your Honor.
This is the first time that I have heard about all these shenanigans that Susunod namang ipatatawag ng komite si dating DPWH Yusek Bernardo sa September 25. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.